Hey mga brods, isa nga si Stephen Holt ngayon sa mga minamata ngayon ng Barangay Nebra San Miguel. After nga rin na ito po ng All Filipino Cup, alam naman natin na nakafocus sila ngayon sa playoffs against Magnolia Hotshots. Pero dito nga sila nagulat na ito pong Terra Firma versus Northport Batampier ay magbabakbakan nga po kontra doon sa number 1 na twice to beat advantage na naghihintay na SMB mga kabrods. So ito na nga, nagulat din sila sa Terra Firma, biglang bulusok din dito sa bottom 4 mga bro. So nalampasan yan ng Terra Firma kung saan kahit papano, kahit malaglag man sila, at least binigay nila yung best nila mga bros at hindi sila yung masasabi nating pinakakulelat na kupunan ngayong All Filipino Cup season mga bro. So isa nga si Stephen Holt kasi sa mga talagang nagbubuhat ng Terra Firma Jeep, syempre siya ang number 1 pick. So si Holt nga ay sinasabing rookie mga bro. So syempre alam naman natin sa kanyang sitwasyon ngayon ay yes, rookie siya ng Terra Firma Jeep, pero yung laruan niya mga bro at ang kanyang edad ay hindi na rookie mga bro. Super rookie na ito ng Terra Firma Jeep. Veterano na kung maglaro ito, hinog na, at kita nyo rin naman yung kanyang potential mga bros, at ang kanyang gilas ay pang ibang bansa talaga. So ang Hinebra interesado rin dito sa import or parang import na maglaro. Ito pong si Stephen Holt na rookie ng Terra Firma Jeep. Bakit nga ba mga bros? Dahil syempre sa galing din ito ni Stephen Holt. Yun nga, bali-balita rin na ito pong si Stanley Pringle ay balak rin nilang bitawan dito po sa trade kay Stephen Holt mga bros. Titignan din neto ng Hinebra kung magiging worth it ba. Pero para din sa mga reports din natin talagang worth it ito para sa Barangay Nebra San Miguel kung sakali mang matuloy ito. Kaso nga lang, doon din sa magiging effect dito sa PBA ay mahihirapan na naman ang mga fans na bumalik na manood dito sa ating pambansang liga na Philippine Basketball Association, dahil yun nga magiging lopsided ito kung ito ay matuloy pa mga bros. Bro, yun lahat na ng number 1 pick ng Terra Firma Jeep ay napupunta na sa SMC Group. So yun nga mga bros, medyo mahirap ito para sa mga fans ng PBA kapag ito ay nangyari pa. Pero ganoon talaga, business is business. Kayang-kaya ito ng Barangay Hinebra San Miguel kasi mga bros. So syempre, alam naman natin sa Hinebra, kayang-kayang bumuo nito ng mga superstar lineup. Dahil yun nga, sila rin kasi yung mga teams na talagang may pera dito mga bros sa PBA. Kaya kahit anong gusto nila or kahit sinong players pa man yan, ay talagang kukunin nila mga kabrods. Dahil syempre, kayang rin naman itong gawin ng ibang kupunan na mag-risk sila ng malaking pera para nga lumakas ang kanilang kupunan, pero hindi nga nila ito ginagawa. Yun nga, dun sila napag-iiwanan ng mga SMC at MVP groups. So business is business lang naman dito sa Barangay Nebra San Miguel. Pwede namang tanggihan yan ni na Stephen Holt at ng Terra Firma Jeep. Kaso nga lang, pag binigyan mo na ito under the table, dito na sila nasisilaw. So malakas si Holt mga brods. Skill set na ito talagang iba na mga kabrods. Mayroon itong shooting, magandang court vision, mabilis na isang 6'4" point guard pa. Pero yung 6'4" tapos ganyan ng laruan, apakabilis mga brods. Tapos point guard pa. So medyo mahirap din natanggapin nito sa Terra Firma Jeep na mawawala si Stephen Holt. Dahil sa lahat ng season din ng Terra Firma, ngayon lang din sila umangat-angat dahil nga dito kay Stephen Holt. Legit na number 1 pick talaga ito mga brods. Talagang tiba-tibang Hinebra kung sakali man Pero syempre pag-iisipan pa nila ito ng Terra Firma Jeep at ng Barangay Nebra San Miguel na alam naman natin farm team ang Terra Firma, kayang-kaya itong kunin ng Hinebra. Syempre magmi-meeting pa ito at dadaan pa ito sa Commissioner's Table after nga daw neto mga brods ng ating All Filipino Cup season. Dito na nila ito pag-uusapan. So dito naman po tayo sa kabilang balita naman natin mga brods. Speaking of trades nga, ito nga daw pong si Paul Lee ay bali-balita na isi-ship nga daw ito sa SMB mga brods. Alam po nakakagulat man dahil ito nga pa daw pong Magnolia Hotshots. Parang ito yung isa sa mga pinakapangit na nilang season na bumagsak sila sa number 7 ng standings. Tapos makakalaban pa nila ang Hinebra sa playoffs round. Alam naman natin paborito ito ni Boss Al Francis Chua. Alam na natin ang mangyayari dyan mga brods. Sabi nga rin nila, dahil nga daw itong si Paul Lee ay kakaunti na lang ang naiambag din na ito mga brods. So ito nga po Magnolia Hotshots, gusto nila mag-regroup or mag-rebuild ng panibagong lineup na kung saan kukuha sila ng panibagong shooter or mas magandang point guard dito sa kapalitan ni Paul Lee. Alam naman natin kung gaano kalakas na itong pong si Angas ng Tondo mga brods. Simula rain or shine, mapa Pure Foods until now na Magnolia Hotshots, mga kabrods, Chicken Templados,
syempre, hindi rin naman na bata. Ito pong si Polly kung saan natanda na rin naman ang kanyang edad at ang kanyang career medyo talagang mababa na rin mga broads. Although alam naman natin clutch pa rin ito pong si Polly, may ilang games din naman na ito na magagandang laruan pero hindi na nga rin kasing consistent ng katulad na dating Polly. Kaya ito ang Magnolia, maghahanap na ito ng bago. Hindi na bago ito sa SMC Group mga broads yung mga ganitong issue na kapag ang lakas mo, kahit anong lakas mo, talagang matitrade at matitrade ka. Like 'di ba? Arwin Santos, Alex Cabagnot, James Yap. So talagang matitrade talaga once na bumaba na ang career mo. So ito pong si Paul Lee, imbis na rin na ibigay din sa ibang kupunan dahil manghihinayang din talaga si Boss Al sa talentado na ito ni Paul Lee sa kanyang skill set. So why not ilipat din ito sa SMB mga bro, sayang din naman. So bali magiging 3-team trade. Balak nga rin kasi ng Magnolia na kunin na ito pong si Berto Robert Bolick, kung saan ito pong si Bolick mapupunta sa Magnolia, ito pong si Paul Lee sa SMB. Tapos sa NLEX naman mapupunta daw ito kung si Simon NC. So mga broads, alam naman natin medyo mahirap din MVP rin itong pong NLEX Road Warrior. So alam natin questionable pa ito pong plano ng SMC Group at MVP Groups. So ito nga pong si Paul Lee, alam naman natin na kapag ito'y mapunta sa SMB, alam na natin mga broads, with or without Paul Lee, malakas na yan. Number 1 nga sila ngayong All Filipino Cup Pero, pag dinagdagan mo pa ito ng Paul Lee mga broads, tapos sinabayan mo pa ng isang Jericho Cruz, parang talagang angas na ito po ng SMB mga broads ng lineup nila. So alam naman natin, mas lalakas lalo ang shooting guard position ng SMB once na nandyan na ito pong si Paul Lee. So alam ko unstoppable na rin ito at dagdag sniper ito kung makuha ito ng San Miguel Beermen, dahil hindi rin naman nawawala rin ang sweet shooting na ito po ni Paul Lee. Nandyan pa rin yan, lethal pa rin yan, lethal weapon pa rin ito pong kanyang stroke sa 3-point area mga broads. So pag-iisipan din nila ito dahil ito pong si Paul Lee ngayon ay monitor din nila ngayong playoffs round kung magiging healthy ba ito, kung magiging okay rin bang performance na ito, kung consistent pa rin ba kahit papano. Pero syempre mga broads, sayang din kung mapunta rin ito sa ibang kupunan dahil manghihinaing talaga sila dahil may mga laro nga na maganda talaga ito pong games ni Paul Lee. So iba rin kasi pag nag-init ito mga bros, tuloy-tuloy na, mahirap na pigilan, unstoppable na ang shooting nito once na nag-init ito. Kaya malaking bagay ito sa SMB kung tutuusin dahil syempre import conference na next season mga bros after ng All Filipino Cup, mas matitindi na dahil meron na silang imports kada kupunan. So malaking bagay din si Paul dito sa SMB, pero yun nga sinabi ko rin, without Paul Lee mga broads, malakas na ang SMB. Kaya mga broads, sa tingin nyo ba dapat pa bang kunin ng SMB ito pong si Paul Lee or mas batang players na lang ang kunin nila? Or sayang din dahil mapupunta rin ito sa independent team, so kung sakali man mga broads. Pero syempre Paul Lee, malaking bagay pa rin yan kahit papano. Kaya salamat po sa panonood mga broads. This is our Beretta Dialects lang. I'm out.